Umungal si Xinjiang habang inilalabas ang kanyang teknik. Great Heavenly Star Sword Style, 4th Stance, Twin Dragons pierced the heavens. Pero walang hirap itong iniwasan ni Deseo. Isang agila, kahanga-hanga, pero para sa akin, isa ka lang pagkain, masarap ka man ay prito o ay steam. Isang tunay na gourmet delicacy. Nanunuya si Xinjiang, anong problema? Takot ka na ba? Maiintindihan ko naman. Matapos ang lahat, ito ang unang pagkakataon na makakakita ka ng perpektong swordsmanship. Sisiguraduhin kung maaalala mo ang tunay na asensya ng Great Heavenly Star Sword Style. Napasinghap si Shua, napakataas niya. At tama siya, ang Great Heavenly Star Sword Style ay hindi lang para sa paglipad sa langit. Ang paglipad na iyon ay isa lamang hakbang para maabot ang mga bituin mismo. Pero sa mata ni Deseo, ang lalaki ay pagkain pa rin. Hey, tingnan nyo, isang pinakuloang manok sa langit. Natigilan si Shua. Ang katakawan niya ay walang hanggan. Young Master, pakiusap mag-focus ka. Sumigaw si Xinjiang, Great Heavenly Star Sword Style, Ultimate Art, First Form, Falling Star. Ibinaon niya ang kanyang espada pababa mula sa itaas. Ang bilis niya ay parang bulalakaw sa kalangitan. Buong tiwala siyang nagdeklara na tapos na ang laban. Pero sa ibaba, nanatiling kalmado si Deseo, sinusuri ang kalaban. Ang agila ay mabilis at tuso rin, kaya hindi siya pwedeng magkamali. Sa sandaling iyon, gumalaw na siya. Sa isang perpektong sipa, itatama niya ang kanyang paa sa mukha ng lalaki. Pagkatapos, hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay. Ang susi rito ay precise power control. Kung aksidente kung mapatay ang agile ang ito, titigas ang karne. Pero hey, huwag mag-alala. Habang iniisip ito, ginamit niya ang kanyang scabbard para tapikin ang lalaki sa ulo. Kailangan ko lang palimbutan ang karne. Sa huli, tumalsik si Xinjiang palabas ng entablado. Maraming malalaking bukol ang tumubo sa ulo ng bastos na iyon. Pero hindi pa tapos si Deseo, patuloy niyang tinatapik ang bungo ng kawawang lalaki. At saan mo sa tingin mo balak pumunta? Babaliin ko ang mga binti mo para hindi ka makatakbo. Hindi, tumigil ka. Hindi mo pwedeng gawin ito. Sabi ko manatili ka sa baba. Ang makita ang kanilang idolo na binubugbog ay nagwasak sa puso ng mga kababaihan. Sa puntong ito, si Xinjiang ay maraming beses nang nataman, tinatanong na niya ang kanyang buong pagkatao. Ano bang nangyayari? Bakit ako binubugbog ng ganito? Ako ang young master ng pamilyang Jago. Lumaki akong pinupuri ng lahat. Bakit mo ako hiya-hiya ng ganito? Inilabas niya ang isang kutsilyong nakatago sa kanyang damit. Namgang Deseo, hinding-hindi ko ito palalagpasin. May nakakilala agad sa pinagmulan nito. Hindi maaari. Iyan ba ang Dark Sound Dagger? Isang masamang teknik yan, bawal itong gamitin laban sa mga kakampi. Bakit may nang-ahas na gamitin ito sa arena? Mamatay ka. Sumigaw si Xinjiang at ibinato ang dagger ng diretso kay Deseo. Ang tunog ng lumilipad na dagger ay kayang sirain ang isipan at internal energy ng kalaban. Noon, napakaraming mandirigma ang namatay dahil hindi sila nakadepensa sa tamang oras. Masama ito, kung ang young master ng pamilyang Namgang ay namatay rito, tiyak na mawawasak ang pamilyang JGO. Sumigaw si Sua sa pag-aalala, batang Panginoon. Pero ang sumunod na nangyari ay nagpatulala kay Xinjiang. Nasalo ni Deseo ang dagger gamit lamang ang isang kamay at dinurog ito. Imposible. Paano nawasak ang Dark Sound Dagger ng ganoon kadali? Kahit manipis iyan, gawa iyan sa 10,000 taong cold iron. Sabi ni Deseo, hindi lang ikaw ang naghanda. Pagkatapos nyun, agad niyang inilabas ang Heavenly Silkworm Threads, dahilan upang matakot ang kanyang kalaban. Mayroon kang kahit 5 strands ng Heavenly Silkworm Threads sa kamay mo. Gaano karaming pilak ang ginasta mo para dyan? Sa isang kisap mata, nakatali na ng mahigpit si Xinjiang. Kapag ang pakpak ng isang lawin ay nabali, para sa taong gaya niya, wala na siyang silbi. Manggigil ka. Ito ang kabayaran sa pag-atake mo sa akin ng patalikod. Sumigaw siya sa takot, paano nagawa ng isang basurang gaya mo? Pero bago matapos,
isang suntok ni Deseo ang nagpabago sa hitsura ng kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala. Natalo ng Young Master ang sarili niyang kapatid. Sandali lang, hindi ba Little Sword King Tournament ito? Bakit mas marami pa tayong nakikitang hidden weapons at suntukan kaysa sa aktwal na swordplay? Anong pakialam nyo? Hanggat exciting ito, pwede na. Ligtas tayo. Salamat naman at hindi mawawasak ang clan ko. Ngunit hindi ko sigurado kung dapat ba akong humanga na natalo pa rin siya kahit napilitan na siyang gamitin ang Antan Dagger. Kamangha-mangha iyon. Kailangan kong makahanap ng paraan para maidagdag iyan sa sarili kong arsenal. Siyempre, gumamit ang batang iyon ng ipinagbabawal na sandata, kaya tiyak na mahaharap siya sa mga kahihinatnan. Naglabas ng isang bagay na napaka-mediocre para lang magpasikat. Hindi man lang iyon ang maalamat na Shadowless Dagger. Ang sabi-sabi tungkol sa dagger na iyon ay kaya nitong tumagos sa anumang defensive internal energy. Kakailanganin man lang ang Shadowless Dagger para maging makatwiran ang paghinto sa laban. Tapos na ang laban na ito. Dapat na kayong bumalik lahat. Tila wala ng dahilan para mag-alala sa sinuman sa dalawang manlalaban. Hindi ba tama, pinuno ng pamilyang Jago? Nang marinig ito, ang lalaki ay napatawa at nanginig. Ngunit sa huli, hindi siya nang ahas na maglabas ng anumang tutol. Sa mata ng lahat ng nanunood, si Deseo ay naging isang puwersa na dapat katakutan. Ang pansamantalang tirahan ng pamilyang Murang. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Sino ang nakalaban mo ngayong araw? Ang Binate ay nakaupong deck 4 habang nagme-meditate. Maya-maya pa ay nagmulat siya ng mata. Nakipaglaban ako sa isang laban sa loob ng aking isipan laban kay Namkay, ang susunod kong opisyal na kalaban. Masayang naisip ng lalaki sa kanyang sarili. Kahit na sarili ko siyang anak, isa talaga siyang elite na mandirigma. 100 laban sa isang araw laban sa mga elder ng pamilya, mga rogue master, ang 9 na dakilang sekta, mga nakatagong eksperto, mga siga sa kalsada, at maging ang beggar sect. Ang bata ay nakipaglaban na sa hindi mabilang na kalaban mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Pinaperpekto niya ang kanyang pisikal na kondisyon sa pamamagitan ng patuloy na pakikipaglaban. At ngayon ay nalampasan na niya ang pisikal na aspeto, naabot ang isang estado kung saan kaya niyang labanan ang sinumang kalaban gamit lamang ang kanyang isip, kahit ang mga wala sa kanyang harapan. Noong sandaling iyon, nagsalita ang binata. Deseo, iba siya sa sinumang master na nakaharap ko na. Sumagot ang kanyang ama, anong ibig mong sabihin doon? Para bang hindi lang isang tao ang hinaharap ko, kundi isang buong hukbo ng sabay-sabay. Sa aking mental simulations, gumamit siya ng 153 magkakaibang martial techniques. Kaya ba talaga niyang gumawa ng ganoon? Tumulim ang tingin ng binata. Ama, huwag kayong mag-alala. Gaya ng alam ninyo, ang pagmaster sa maraming teknik ay maaaring maging isang malaking kalamangan, ngunit sa edad niya, walang paraan para magkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa ganoon karaming estilo. Deklara niya nang may ganap na tiwala sa sarili. Sa darating naming laban, ako ang magtatagumpay. Nagtaka ang kanyang ama sa kanyang sarili. Ang batang master ng pamilyang Namkong, talaga bang na-master na niya ang 153 magkakaibang teknik? Para lubos na mapagsama ang mga ito sa katawan at tumatak sa isipan, aabutin ng hindi bababa sa 10 taon para sa bawat martial art. Ibig sabihin, ang kabuoang oras na kakailanganin ay nakakalulang 130 taon. Isang ganap na kakatwang numero. Kahit ang sarili kong anak ay kaya lamang bawasan ang 10 taon na iyon sa 5 sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng 100 beses sa isang araw. Ngunit para sa isang ordinaryong tao, halos imposible iyon. Kahit na may makatagal sa 200 laban sa isang araw, aabutin pa rin ng 2.5 taon para ma-master ang isang teknik. At ang 153 teknik ay napakalaking bilang pa rin. Ang 300 laban sa isang araw ay aabutin ng 1 taon, 400, 6 na buwan, 500, 3 buwan. Umiling siya. Dapat mong tandaan na mga numero lang ito sa papel. Tao ang pinag-uusapan natin dito, hindi kung anong uri ng halimaw. Bukod pa rito,
Para makakuha ng ganoon karaming karanasan, kailangan mo ring makahanap ng mga karapat-dapat na kalaban. Ang isang bata na 15 taong gulang pa lamang ay hinding-hindi makakagawa ng ganoong bagay. Sa ibang dako, si Odiseo ay nagsasanay kasama ang kanyang mga tauhan. Young Master, maaari po bang magpahinga muna tayo? Pang-ilang beses na ba ito? Anong kalokohan ang pinagsasabi ninyo? 459 na beses pa lang tayong nag-sparring. Pahinga, huwag nyo man lang isiping tumakas hanggat hindi tayo nakaabot ng 600 round. Nang marinig siyang sabihin iyon, ang mga lalaki ay halos maiyak na. Sa malapit, ilan pang iba ang nakabulagta na dahil sa mga naunang pambubugbog niya. Ina, anong ginagawa ninyo rito? Ang matigas na ulong batang iyon. Marami na siyang nakalaban, at gusto pa rin niyang tapusin ang 600 round ngayong araw. Sino ba sa mundo ang naggawa sa kanya na maging ganyang halimaw? Tayo iyon. Sino pa nga ba? Bulong niya, pagkatapos ay sumigaw. Anong ginagawa ninyo? Sino ang susunod? Nagbago ang eksena kay Jiang, na nagising lang sa kama. Isipin mo na kailangan kong dumanas ng ganoong kahihiyan. Ang hayop na Namgang Odiseo na iyon. Isinusumpa ko, pagbabayaran niya ito. Isang babae ang pumasok at nagtanong sa malambing na boses. Kuya, gising ka na ba? Shua, ikaw ba iyan? Bigla siyang bumangon at kinuha ang kanyang espada. Hahanapin pa lang sa nakita. Maghanda ka. Aalis na tayo rito agad. Babalik tayo sa lupain ng pamilya sa lalong madaling panahon. Ngunit ang sagot nito ay lubos siyang nagulantang. Hindi pa ako pwedeng bumalik. Ano? Anong sinabi mo? May mga bagay pa akong gustong gawin dito. Sigurado ako na kung mananatili ako, mahahanap ko ang matagal ko nang hinahanap. Umungal siya sa galit. Ano naman ang posibleng magagawa mo sa ganitong lugar? Minamaliit mo na rin ba ako? Palagi kitang pinagbibigyan dahil sa cute na mukha mong iyan. Pero mukhang kailangan kitang turuan ng disiplina bilang susunod na pinuno ng pamilyang ito. Hindi pinansin ang kanyang galit na sigaw, naalala niya ang mga salita ni Odiseo. Lumipad ka pa ng mas mataas. Kaya mo pang tumaas. Pagkatapos ay humigpit ang kanyang hawak sa puluhan ng kanyang espada. Nawawala ka na sa sarili mo. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na itutok ang talam na iyan sa akin? Isang hagupit ng espada ang kumislap, at ang anino ng isang puting crane ay lumitaw. Ano? Paano mo nagawang isagawa ang ikalimang anyo? Ang Twin Blazing Heavens. Sa isang kislap ng mata, ang talam ay nasa kanyang leeg na, dahilan upang hindi siya makagalaw. Malamig na nagsalita si Dua. Patawarin mo ang aking kapangahasan, kuya, pero dahil lumampas na ako sa linya, payagan mo akong humiling ng isa. Nais kong manatili rito at mag-focus lamang sa aking pagsasanay sa espada. Nagtitiwala ako na maipaliliwanag mo ang sitwasyon kay ama. Naiintindihan ko, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng dati ay hindi man lang nangangahas na kumibo sa kanyang utos ay nagbago ng husto sa loob lamang ng maikling panahon. Namgang Do, ang hayop na iyon. Ano ba ang ginawa niya sa batang ito? Kinabukasan, dalawang figure, isang matanda at isang bata, ang nakatayo sa tournament stage. Panoorin mong mabuti ang arnang ito, guha. Ang mananalo sa laban na ito ang susunod mong kalaban, at siguraduhing bantayan ang young master. Opo, naiintindihan ko. Sa ibang dako, isang matanda ang nagtatanong sa isang batang monghe na may ahit na ulo. Ano sa tingin mo? Ang young master ay medyo matindi, at lalo siyang lumalakas sa bawat laban. Kung haharapin mo siya, kaya mo bang manalo? Sumagot siya ng may matibay na tiwala. Walang anuman sa mundong ito ang hindi ko kayang durugan ng lubusan. Ganoon lang iyon. Nag-aalala ka ba para sa young master? Tila ikaw ang nakakaramdam ng kaba. Ang totoo, habang ang young master ay pambihirang matalino, hindi pa rin siya kapantay mo, ang ikatlong young master, na naabot na ang rurok. Totoo iyan. Ang aking nakababatang kapatid ay may mga kapintasan pa rin. Sa nakikita ko, itinuring lamang niya ang sining ng espada bilang isang libangan. Iniisip ko kung anong uri ng tao ang kahihinatnan niya kung ang batang iyon ay magiging isang tunay na mandirigma.
Ang kuryosidad ko ay napakatindi na hindi ko na ito mapigilan.